Ngunit sa kabilang banda, sinabihan siyang huwag magmadali, dapat matuto ng paunti-unti. Araw-araw, ang dalawang lalaking ito ay mga mangangalakal, ngunit hindi tulad ng mga mangangalakal na nasa pamilihan. Sila ay may bagong estratehiya, ang kanilang mga customer ay maaaring bumili ng mga produkto nang hindi umaalis sa bahay. Ang paraang ito ay tinatawag na dress delivery. Ang pamamaraang ito ay nakabatay sa aktibong paglikha ng pangangailangan ng kliyente. Sa madaling salita, ang kanilang trabaho ay kumbinsihin ang mamimili na kailangan nilang bumili. Nag-aalok sila ng iba't ibang produkto tulad ng mga pangunahing pangangailangan, gaya ng asin, gamot, o maging karwahe. Ang estratehiyang ito ay na-develop ng ang maliliit na mangangalakal ay lumikha ng sariling koalisyon. Palagi silang may dalang maliit na sample na ipinapakita nila sa mga customer. Kung ang mamimili ay hindi nag-iisip na bumili mula sa kanila, pumipirma sila ng pansamantalang kontrata. Pagkatapos nito, ipinapadala nila ito sa koleksyon ng produkto sa isa sa mga sangay, at sa pamamagitan ng network ng mga contact, ang binili ay ipapadala sa kliyente. At ang pinakamahalaga, para sa bawat transaksyon, makakakuha sila ng 10% ng kita. Sa pagtatapos ng pagsasanay, sinabi ng lalaki na ulitin ang slogan ng kanilang kumpanya. Ang slogan ng kumpanya ay napakasimple, ibebenta ko ang aking kaluluwa. Pagkatapos ng 1 segundo, inulit ng lahat ito ng malakas. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho dito sa loob ng 1 buwan ngunit sa kasamaang palad, wala pa siyang nabebenta. Hirap siyang makipag-usap sa mga tao kaya halos wala siyang maipakilala sa kanila. Ang kanyang manager ay labis na hindi nasisiyahan sa resulta kaya nagpadala siya ng karanasang tagapayo upang tulungan siya. Pakiramdam ng lalaki na siya'y tatanggalin kung hindi man lang siya makagawa ng kahit isang kasunduan. Sa di inaasahang pagkakataon, tinanong ng tagapayo kung ano ang pangalan ng binata. Nahihiya ang binata at nagsabi ng kanyang pangalan, si Ubok. Lumalabas na may asawa at 3 anak ang lalaki. Pinayuhan siya ng tagapayo na magtrabaho ng mas maigi para sa kanyang pamilya. Alam na alam ito ng lalaki at madalas niyang sinisisi ang sarili dahil walang nangyayari sa kanyang pagsisikap. Sa totoo lang, labis na nag-aalala ang lalaki sa kanyang mga anak at kung may makakain pa sila. Malamang naubos na ang perang iniwan niya. Samantala, 3 bata ang tumakbo papunta sa tavern at tinawag ang ating bida. Isang malaking matabang kamay ang sumungaw mula sa likod ng kurtina. Tumigil ang mga bata, nagtataka kung sino ang lalabas. Pagkaraan ng 1 segundo, lumabas ang isang malaking matabang lalaki sa pintuan ng tavern at tumingin ng mabuti sa mga bata. Natakot agad ang mga bata sa ganitong bati. Hinayaan sila ng takot, kaya umatras sila bigla. Mula sa likod ng malaking lalaki, isang pamilyar na boses ang narinig. Inanyayahan silang pumasok sa tavern. Pagkaraan ng 1 segundo, sumungaw ang ating bida mula sa likod ng malaking lalaki at ngumiti sa mga bata. Dahil natakot pa rin ang mga bata, tumalon sila sa pinakamalapit na mesa. Hindi maintindihan ni Kang Rong kung bakit sila natulala. Narinig ng isang babae ang sigaw ng mga bata kaya napansin sila. Lumalabas na ito ang kanilang ina. Sinabi niyang maghintay ang mga bata sa bahay ngunit hindi sila sumunod. Ang mga bata ay tumingin sa babaeng ito nang may pagkagulat at hindi nila makilala na siya ang kanilang ina. Nang sa wakas ay napagtanto ng mga bata na ang babae ay ang kanilang ina, napasigaw sila ng malakas dahil sa pagkagulat. Tumawa ng malakas ang babae sa reaksyon ng mga bata at ipinaliwanag na siya ang kanilang inang sinuna na basta lamang nag-ayos gamit ang makeup. Hindi naniwala ang mga bata dahil para sa kanila, hindi ganoon kaganda ang kanilang ina kahit nakaayos siya. Ang mga kalalakihan na nakikinig sa usapan ay nagtataka kung anong uri ng makeup ang ginamit para hindi makilala ng sariling mga anak ang kanilang ina. Ang matandang monghe ay mahinang tumawa at sinabi na wala talagang alam ang kabataan ngayon. Ipinaliwanag niya na matagal nang kilala si Nuna sa kanyang husay sa makeup. Hindi maintindihan ng mga lalaki kung sino ang tinutukoy nila, at nais ng matandang lalaki na sabihin na ito'y si Song Cho, ngunit biglang nabasag ang isang baso ng tubig sa kanyang ulo. Ang may kagagawan ay isang matandang babae na ngayon inaayos upang magmukhang bata. Ayaw niyang malaman ng iba ang kanyang lihim. Ang isang babae at ang kanyang 3 anak ay nanunood lamang sa eksenang ito nang may pagkabigla. Pagkatapos nito, pinaalis ng ina ang mga bata palabas dahil mainit daw sa loob, ngunit ayaw ng mga bata. Maya-maya, lumapit ang mga bata sa ating bida at sinabing sila'y nababagod. Hindi rin nagtagal ay idinagdag nilang sila'y nagugutom.
Ang binata ay pumunta upang makipag-usap sa kusinero para makahingi ng dagdag na pagkain. Pagkaraan ng ilang minuto, isang malaking plato ng masarap at mabangong dumplings ang dumating sa mesa. Masayang-masaya ang mga bata na makita ang malaking bahagi ng pagkain. Agad silang sumunggab sa ulam. Bago yun, nagpasalamat muna ang binata sa isang dalaga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ng dalaga ang balikat ng bida at pinigilan siya. Isang segundo lang, hinayla niya ang damit ng binata, ngunit sa totoo, hindi ito damit kundi taba na nakatago sa ilalim nito. Tinitigan ng dalaga ang binata at iniisip kung paano solusyonan ang problemang ito. Sinabi ng dalaga na simula ngayon, wala ng midnight snacks. Habang magkasalo sila sa mesa, napansin ng mga bata na hindi kumakain ang binata. Nagtanong sila kung dahil ba yun sa tinawag siyang mataba. Biglang nagtanong ang binata kung madalas bang dumalaw ang ama ng mga bata. Sa kasamaang palad, ang ama nila'y dumarating ng gabi at umaalis ng maaga sa umaga. Nangako ang ama na kikita siya ng maraming pera at bibigyan sila ng karne. Nakikinig ang bida sa kwento ng mga bata ng may interes, dahil sa totoo lang, hindi rin siya tumatanggi sa karne ngayon. Samantala, ang ama ng mga bata at ang mentor nito ay abala sa negosyo. Biglang may nagtapo ng malamig na tubig sa kanilang dalawa. Isang babae ang gumawa nito at paulit-ulit na sinabing hindi siya bibili ng kahit ano mula sa kanila. Naiinis ang lalaki at tila sabog na ang galit, pero mabilis siyang pinakalma ng mentor na tapik sa kanyang dibdib. Binalaan pa sila ng babae na kapag bumalik sila, putik naman ang itatapo niya sa kanila. Pagkatapos nito, sinarhan niya ng malakas ang pinto sa harap nila. Bakit natin kailangang tiisin ang ganitong pag-aabuso? Hindi naman krimen ang magbenta, tanong ng lalaki. Napaisip ang mentor at sinabing ang pride ng lalaki ang pinag-uusapan. Hindi agad naintindihan ng lalaki ang ibig sabihin nito. Habang iniisip ang mga sinabi ng mentor, naisip niya na mabuting tao talaga ang mentor niya. Kahit halos walang pinagkaiba ang mga estratehiya ng mentor sa ibang mga ngalakal, tila mas nagtitiwala ang mga mamimili sa kanya. Palaging may ngiti sa kanilang mukha tuwing bumibili sila. Nagpatuloy sa paghahanap ng customer ang dalawang mga ngalakal. Pagkalipas ng ilang minuto, nilapitan nila ang ilang lalaking nakaupo at tila kumakain. Matapos iyon, pumunta sila sa tabing lawa at magalang na niyaya ang mga tao roon sa pampang upang magpakilala ng kanilang paninda. Gayunpaman, karamihan ay ayaw pa rin makipagnegosyo sa kanila. Isang buwan ang nakalipas, bumili ng kutsilyo ang isang lalaki mula sa kanilang kumpanya. Nangako ang nagbenta na tatagal ito ng maraming taon, ngunit nabali ito pagkatapos lamang ng isang buwan. Nagagalit ang lalaki at humihiling na ibalik ang pera o palitan ng maayos na kutsilyo. Hindi nagpatinag ang mga ngalakal at sinabing hindi niya ito maibabalik dahil hindi naman siya ang nagbenta nito. Naiinis na ang customer at nagbabantang kakalat ng masamang balita laban sa kanila. Ang kutsilyo, na halatang may isang taon na ng kalawang, ang patuloy niyang ipinapakita. Biglang humingi ng paumanhin ang mga ngalakal at sinabing naiintindihan niya ang sitwasyon, pero hindi niya maibabalik ang pera dahil hindi siya ang nagbenta nito. Gayunpaman, naisip niya ang ibang solusyon. Umupo siya at sinimulang linisin ang kutsilyo gamit ang kanilang batong panggiling doon mismo sa bakuran ng lalaki. Makaraan ng ilang sandali, ang kutsilyo ay mukhang bago na. Maging ang mag-asawa ay pinagmamasdan nito ng maigi mula sa iba't ibang anggulo. Nang paalis na sana ang mga ngalakal, biglang hiniling ng lalaki na ipakita ang kanilang batong panggiling. Magalang nilang ipinakita ang bato ngunit ipinaliwanag na hindi ito ipinagbibili. Ang mga ganitong bato ay espesyal na ginagawa para lamang sa mga awtoridad para sa pagtales ng armas. Pagkatapos ng ilang oras, nagkaroon sila ng pahinga at sabay na kumain. Habang nag-uusap, binilang ng mentor ang mga transaksyong nagawa nila. Labis ang kanilang gulat nang malamang nakagawa sila ng 14 na bentahan sa isang araw. Iniisip ng guro na napakahirap para sa lalaki na sumunod sa kanya maghapon, ngunit masaya ang lalaki dahil marami siyang natutunan. Tuwang-tuwa siya habang pinapanood ang guro sa trabaho. Ipinaliwanag ng guro, ang mga ngalakal ay dapat magbenta ng produkto kahit anong sitwasyon. Ang mahalaga ay alalahanin ito, at magiging maayos ang lahat. Pinaalala niya, ang pinakamahalaga ay huwag ipilit ang produkto sa mga tao. Ang mga manloloko lamang ang gumagawa nito. Ang mahalaga ay makahanap ng karaniwang wika sa mga mamimili at makipag-usap sa kanila. Ito ang simula ng lahat. Sa pagkakataong yon, ibinahagi ng guro na ilang araw na siyang narito sa nayon at may nalaman siya.
Isang pamilya ang lilipat sa bakanteng bahay malapit dito. Ngayong araw sila darating, kaya nandito tayo ngayon, paliwanag niya. Kapag dumating ang pamilya, tutulungan nila itong makalipat at maayos ang kanilang bahay. Mukhang nalilito pa rin ang lalaki sa mga nangyayari, ngunit masigla ang guro sa plano. Habang tinutulungan natin sila, maaari nating malaman kung ano ang kakailanganin nila, tulad ng pagpapalit ng lumang kasangkapan, dagdag ng guro. Kailangan mong masanay sa pagmamasid sa paligid mo. Kung ang mga kapitbahay ay nag-aaway at nababasag ang mga pinggan sa gabi, alamin kung ilang pinggan ang nasira para may alok mo sila ng bago kinabukasan. Napaisip ang lalaki at napagtantong marami siyang bagong natutunan sa araw na yon. Sa daan, may paparating na bus na mukhang sinasakyan ng pamilyang lilipat sa araw na yon. Sinabi ng guro sa kanyang estudyante na itago muna ang mga kontrata habang siya'y mabilis na tumakbo para salubungin ang bagong pamilya. Habang umaalis ang guro, tumingin na lang ang lalaki na pabuntong hininga at itinago ang mga papeles sa kanyang kimono. Paglapit sa pamilya, tinanong ng guro kung gaano na sila katagal sa lugar. Sa pagdating ng gabi, nakikinig ang mag-asawa sa mga mangangalakal na mabait na tumulong sa kanila sa pag-aayos ng kanilang bahay. Ipinakita ng mangangalakal ang mga produktong maaaring magustuhan ng pamilya. Sinabi niya, walang masama kung wala kayong bibilhin. Pwede niyo lang tingnan. Habang tinitingnan ng mag-asawa ang mga produkto, pinagmamasdan ng lalaki kung paano magtrabaho ang kanyang guro. Paglipas ng ilang oras, gabi na. Nakatulog na ang mga bata. Gayunpaman, nagawa pa rin ng mga mangangalakal na makapagkasundo sa kontrata. Sinabi nila sa mag-asawa na darating ang mga produkto sa loob ng 2 o 3 araw. Pagkatapos, umuwi ang dalawang mangangalakal. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ng lalaki ang mga sinabi ng mag-asawa. Nalaman niyang hindi naman talaga nila gustong bilhin ang mga produkto. Naisip pa ng lalaki na kung tumanggi ang mag-asawa, baka sunugin ng guro ang buong bahay nila. Noong una, akala nila mababait na kapitbahay lang ang mga ito, ngunit maling-mali pala sila. Tahimik na tinignan ng lalaki ang bahay na palayo sa kanila. Parang masama ang pakiramdam niya tungkol dito. Biglang napansin ng lalaki na may ginagawa ang kanyang guro na kakaiba. Tahimik silang naglakad hanggang sa nagsalita ang guro. Akala ng lalaki, ipinasok ng guro ang kontrata sa mag-asawa. Napaisip siya na mali ang nangyari at kaya't nagpasya siyang wasakin ang kontrata. Pagkatapos ng ilang sandali, itinapon ng guro ang kontrata sa damuhan. Hindi maintindihan ng lalaki ang kakaibang asal ng kanyang guro. Tinanong niya, bakit hindi na lang natin binalikan at kinansela ang kontrata? Ipinaliwanag ng guro, kapag ginawa natin yun, pareho tayong hindi magiging komportable. At kung hindi may hahatid ang mga produkto sa loob ng ilang araw, maiintindihan nila na mali ang kanilang iniisip tungkol sa atin. Kapag nakasalubong nila tayo sa hinaharap, hindi nila iisiping tayo ay mga bandido. Dagdag pa ng guro, mahalaga na walang pamimilit sa ganitong sitwasyon. Ito ay parang pagbebenta ng iyong konsensya, sabi ng guro. Tanging kung makikinig ka sa iyong konsensya, maaari mong suot ng may dangal ang titulong mangangalakal. Tahimik na nakinig ang lalaki sa bawat salitang binanggit ng kanyang mentor. Pagkatapos, sinabi ng guro na wala na siyang maituturo pa sa kanyang estudyante. Dito na tayo maghihiwalay ng landas, sabi niya. Dumiretso ang guro sa kanan habang ang lalaki naman ay lumiko sa kaliwa. Taimtim na nagpapasalamat si Ubak sa kanyang mentor at nagpaalam dito. Nginitian niya ang lalaki, sabay na alala ang mahalagang aral, ang karangalan ay maaaring makuha, ngunit kailangang makinig sa boses ng konsensya. Bagamat medyo napahiya siya sa ganitong mga salita, napagtanto niya na mula bukas, kailangang isantabi ang kanyang sariling pride. Habang naglalakad, napansin ng lalaki ang maraming papel na nakasilip mula sa kanyang damit. Nakalimutan pala niyang ibalik ang lahat ng kontrata. Samantala, ang kontratang itinapon ng mentor ay nanatiling nakahiga sa damuhan. Biglang may isang kamay na dumampot nito. Binasa ng mentor ang kontrata, maingat na iniintindi ang mga nakasulat dito. Matapos iyon, itinago niya ito sa kanyang bulsa. Nang mapansin niya na may nakatingin sa kanya, nalaman niyang ang dati niyang estudyante ang nakakita ng lahat. Nang inig ang lalaki sa kaba, at malamig na pawis ang damaloy sa kanyang noo. Lumapit siya sa guro upang ibigay ang mga kontrata. Ngunit pagkatapos niyang iabot ito, nanatiling tahimik ang mentor at patuloy na naglakad palayo. Habang papalayo ang mentor, napaisip si Ubak. Para bang nawalan siya ng tiwala sa lahat ng bagay. Biglang nagsalita ang guro, tama ka.
Kung gagawa ako ng kontrata araw-araw, baka maging milyonaryo rin ako. Lagi kong tinatrato ng patas ang lahat, ngunit bihirang-bihira akong makapagbenta. Dagdag pa niya, pero ngayong araw, parang nasaraan ng bait ang mga tao. Bumili sila ng lahat, kahit hindi naman mahalaga. Habang mahigpit niyang hawak ang isang kontrata, sinabi ng mentor, mahalaga ang konsensya, pero mas mahalaga para sa akin ang pamilya ko na nagtitiwala sa akin anuman ang mangyari. Matapos ito, isinilid niya ang lahat ng kontrata sa kanyang manggas at naglakad palayo ng may halong hiya. Wala naman talagang natutunan si Ubak mula sa akin, bulong ng guro habang palayo ng palayo. Tahimik na nakatingin si Ubak sa guro. Iniisip niya ang lahat ng nangyari sa araw na yon. Pagtingala niya, nakita niya ang mga bituin sa langit. Napagtanto niya na malayo pa ang kanyang mararating upang mapantayan ang guro. Isang nag-iisang lalaki ang nakatayo sa tulay, nakatingin sa malayo. Maya-maya, ibinaling niya ang tingin sa isang maliit na bahay sa ilalim ng tulay. Si Ubak yon. Tahimik siyang nakatingin, may lungkot sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya, saka tumalikod mula sa gilid ng tulay. Bigla, nakita niya ang dalawang malalaking mata sa harap niya. Napatalon siya sa takot dahil hindi niya inaasahang makakakita pa ng tao sa 10 oras ng gabi. Laking gulat niya nang makilala ang lalaki, si Kang Rayong. Ipinaliwanag ni Kang na kakauwi lamang niya ng mga anak niya, at ang kanyang asawa ay nagtatrabaho pa rin sa kanilang tavern. Sandaling nag-usap ang dalawa, tinanong ni Kang kung bakit hindi pa umuwi si Ubak. Tahimik na sumagot si Ubak na malapit na rin siyang umuwi. Nang marinig ito, nagpaalam na si Kang at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit bago tuluyang umalis, tinawag siya ni Ubak. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa aking pamilya, taos-pusong sabi ni Ubak. Tumingin si Kang ngunit walang sinabi, nagpaalam na lamang at nagpatuloy sa kanyang lakad. Tahimik na nakatingin si Ubak, hanggang sa bumalik sa kanyang alaala ang kanilang unang pagkikita, ang kwento ni Kang at ang mga mata nito na puno ng damdamin nung una silang nag-usap. Noong araw na yon, gustong patayin ng lalaki ang bata. Galit ang namuo sa kanyang mga ugat, ngunit labis niyang ikinatuwa na hindi niya tinuloy ang pagpatay sa isang kahangahangang tao. Pagsapit ng umaga, nagtipon ang lahat ng mga ngalakal para sa isang pulong bago magsimula ang araw ng trabaho. Sandaling nagtaas ng kamao ang lahat ng mga ngalakal at malakas na isinigaw ang kanilang sigaw panlaban. Tumayo ang lalaki at tahimik na pinanood ang iba pang mga ngalakal habang pumapasok sa kani-kanilang trabaho. Nalungkot siya dahil ang kanyang mentor, na bihirang-bihira lumiban ng walang mabigat na dahilan, ay hindi dumating ngayong araw. Siguro dahil ito sa nangyari kahapon, naisip niya. Nagpasya siyang alamin kung saan nakatira ang kanyang mentor upang dalawin ito. May isang maliit na kubo na matatagpuan sa dulo ng isang luntiang kagubatan. Ang guro ay nakahiga sa banig at walang ginagawa. Walang ano-ano, tinawag siya ng kanyang asawa. Binuksan ng babae ang pinto at sinabing may bisita ang kanyang asawa. Ayaw sana ng guro, ngunit napilitan siyang damilat. Habang si Ubak naman ay naglalakad sa kagubatan sa paghahanap ng bahay ni SB. Sinabi sa kanya na ang bahay ay nasa dulo ng kagubatan at walang ibang bahay malapit dito, kaya't madali niya itong mahahanap. Nagpatuloy ang lalaki sa paghahanap at sa wakas ay may napansin siya. Mukhang natagpuan na niya ang bahay ni SB.